Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post Masang Pilipino. Just in. Inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga reklamong plunder at graft laban kay Vice President Sara Duterte sa Sandigan Bayan, kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds noong siya ay kalihim ng kagawaran ng edukasyon at alkalde ng Davao City. Ang paghahain ng kaso ay kasunod ng naunang pagdinig at ulat na kumukwestiyon sa legalidad at wastong paggamit ng naturang pundo. Ayon kay Trillanes, layon ng mga reklamo na panagutin ang mga opisyal na sangkot at tiyaking may transparency at pananagutan sa paggastos ng pundo ng bayan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay sa mga kasong isinampa. Okay, correction lang siguro dito. Nakalagay kasi Sandigan Bayan. I believe kung nagsampa man si ex-Senator Trillanes sa ombudsman. Para ang ombudsman, pag makita niya na may probable cause, ang reklamong ito, ang ombudsman ang magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya baka nagkamali lang ito. Sandali, tignan ko. May post din ng ombudsman nga. News 5. Post ng News 5. Mabilis na aksyon sa mga kaso versus VP Sara. Umaasa si dating Senador Antonio Trillanes IV na sa mabilis na aksyon ng ombudsman kaugnay sa mga bagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng isinampa niya kasama ang the silent majority sa mga kasong plunder at graft laban sa Vice Presidente ngayong Miyerkules, January 21. Okay, so ito ang pahayag ng dating senador. Tayo ay nananawagan sa ombudsman na bigyan ng mabilis na aksyon ang mga kasong naisampa kay VP Sara para mapanagot siya sa kanyang kasalanan sa ating bayan. Okay, so matatandaan ko last year, correct me if I'm wrong, si ex-Senator Trillanes nagsampa ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kay Senator Bongo sa ombudsman. Last year yan. So ngayon, nagsampa ulit siya ng kaso laban kay VP Sara. Okay. Last year din. Ito na, anong buwan? December ba? Or yung grupo ni na Father Flavio Villanueva, halos ganito ring kaso, plunder, ang isinampa laban kay VP Sara. So, ano ang ibig sabihin nito? Opinion ko ito, these are all political noise. Ginagawa nila ang mga ito para ma-drum up yung naratibo na si VP Sara ay tiwali, corrupt, waldas, whatsoever. So, ingay ito sa media. Kasi, yung paliwanag ni Atty. Rowena Guanzon, walang kapangyarihan ang ombudsman laban sa isang impeachable officer katulad ni VP Sara. Ang magagawa lang ng ombudsman, mag-imbestiga at yung findings na makukuha niya ay isasubmit sa impeachment court kung mayroon ng nakabinbin na kasong impeachment laban kay VP Sara. So, ito, makikita nyo, inuunahan na nila ang pagsampa ng kaso sa ombudsman. And I believe, gumagalaw na ngayon ang ombudsman doon sa naunang kaso na isinampa ng grupo ni Father Villanueva. So ito, another kaso, imbestiga,
By the time na isampa nila ang impeachment case laban kay VP Sara sa Kongreso by February 6, ang ombudsman by that time baka magsasubmit na rin ng kanyang findings tungkol sa inirereklamo laban kay VP Sara. Kaya it all depends on the impeachment sa Congress. Kasi hindi pwedeng sampahan ni Ombudsman Rimulya ng plunder at grab si VP Sara sa Sandigan Bayan. Hintayin niyang maalis si VP Sara sa pwesto through impeachment bago sila magsampa ng plunder at grab sa ano. So, ano ito, bago lang nag-meeting sila itong grupo ni Trillanes. Yung grupo nila Hontiveros, Dilima, yung basta kakamping. At siguro ito na yung isang napagkansundoan na magsampa ng kaso laban kay VP Sara. So, bring it on. Wala pang response si VP Sara, kailang I'm sure hindi siya natatarantayan. Diyan ako believe kay VP Sara dahil very calm. Meron siyang tinatawag na stability under pressure. Sige, ang magandang balita para sa akin, itong pahayag ng mga kongresista na malamig ang response ng mga kongresista, yung mga aliado, yung mga administration congressman sa impeachment. Si Congressman Abante ang nag-amin na yung mga nakakausap niyang kongresista ay parang alanganing mag-endorse sa impeachment laban kay VP Sara dahil nakikita nila matatalo rin ang impeachment case pagdating sa Senado. So, bakit i-risk nila yung political career nila sa 2028 laban kay VP Sara na pinakamalakas na kandidato? Si Congressman Puno ng National Unity Party, isa sa pinakamaraming kongresista na sakop sa sabi rin niya na hindi nila susuportahan ang alinmang impeachment laban kay Pangulo, laban kay VP Sara dahil mas marami pang problema ng bayan na asikasuhin ng Kamara. So, good luck sa ginagawang ito ng mga kakamping dahil gustong-gusto nila, last chance daw nila ito this year, 2026, this is their last chance para mapatalsik si VP Sara. Pag hindi sila magtagumpay, wala na. Panalo na si VP Sara going forward, 2027-2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nataga-anong yero. Kay sukad-sukad, diba, na ipakatawag sa ako, akan nakapasalamat kami ko. Naunta ikaw, tas ang ikaw kinabuhi. Amot namo sa imong mga maayon. So, mauna ni ang itsura sa balay ni nanay, mauna ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig ani ang imong balay? 35 na, sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano
tubig. Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nang hinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.